Po natin si Davao de Oro Representative Roel Peter Gonzaga. Hingi tayo ng update hinggil po dyan sa sitwasyon sa Mako, Davao de Oro na alam naman po natin may trahedyang nangyari ho dyan, maraming namatay dahil po sa landslide. Magandang umaga po Congressman Gonzaga and welcome po sa Super Radio DZBB. Good morning, sir. Ma'am, good morning. Good morning po. Pilipinas, good morning. Yes po. Opo, Congressman, una-una po sa lahat kami po yung nakikiramay sa mga pumanaw po dyan po sa Mako, Davao de Oro nang dahil sa landslide, no? So far po, Congressman, kamusta po yung sitwasyon dyan? Dito naman po, ngayong araw na ito, maulan. At saka ngayong araw na nito, nandito ngayon si Secretary Riax Gatchalian ng DSWD. So, hindi naman masyadong maganda yung panahon. Hindi nga maganda talaga ang panahon kasi maulan. So, may earth movement pa rin sa itaas. Kaya binabantayan ng mga rescuers yung mga area na may mga hiwa ng landslides. Opo. At bale, tama ho ba, nag-stop ho ba o nagpapatuloy pa rin yung search and retrieval operations, Congressman? Patuloy pa rin yung rescue and retrieval operations hanggang ngayon. Kasi noong pang-3 araw, 60 hours from the hour of landslides, may nakuhang bata, may nag-survive na bata. Yes. So, hindi pa rin natin mabaliwala yung rescue operations kasi may mga bahay-bahay sa underground na ngayon na matitibay din, mga simento. Kaya we are expecting na baka mabuenas pa rin na araw na ito, makakuha pa rin tayo ng mga survivors. Opo. Diyan po ba sa Mako, Congressman, gaano po karami yung populasyon yung kumbaga dami ng mga tao po? Yung ground zero, may populasyon yan kasi isang barangay yan. Pero yung ground zero talaga, may 55 to 60 houses na natabunan ng lupa. So, we are accounting the residents, members of the communities na nandoon, and we are also accounting yung mga miyembro o empleyado ng kumpanya na sumakay ng buses. Opo. At saka yung mga transient na pumasok nung araw na yon, nung gabing iyon. So far, meron akong 3 survivors, and as to this date, may nakuha na retrieve na 35 cadavers or body counts. Opo. And then may dinideclare na trap or we consider that missing, mga 70 plus pa rin. Opo, marami So pa. tuloy pa rin po yung rescue and retrieval operations. Kaya lang talagang nababalda sila kasi gumuguho pa rin yung lupa galing po sa bundok. Opo. Kaya kung ngayon, lalo na may ulan, so sigurado ko mahina yung trabaho ng mga rescuers ngayon. Opo. Congressman, kayo ho bilang isang mambabatas, may balak din ho ba kayong paimbestigahan ito? Kasi bagamat sabihin na natural yung reason, di ba? Dahil masama ang panahon. Ulan ng ulan. Oo, may ulan. Kayo ho ba sa Kamara, may balak ho ba kayo mag-file ng resolution para imbestigahan ito? Kasi ngayon po, Congressman, meron ding mga sumisilip doon naman sa mismong minahan. Ito kasi yung ang nangyari kasi sa probinsya namin, there were series of earthquakes, malalakas na earthquakes. And then last December 2023, may ulan. Kasi maulan kasi in December dito sa amin. Opo. Nung pumasok yung January, may shear line. 3 araw ang buhos ng ulan. And after ng shear line, may trough of LPA. Malakas din yung araw. Malakas din yung buhos ng ulan. According to the DNR, ang kaya namin na volume of water, millimeter, 228 lang. Pero yung bumuhos na ulan dito, umabot ng 885 millimeter. Matindi talaga. Kaya sobrang-sobra. Kaya nung nagka-series ng earthquakes, may tension cracks yung lupa.
Mm-mm. Dahil may tension cracks yung lupa, may mga hiwa-hiwa yung lupa, pinasukan siya ng shear line at yung LPA talagang hindi nakayanan. Kaya bumuhos. Pero dahil yung natural yan that's really the calamity, act of God, kumbaga. Kaya hindi naman namin binibawala yung investigasyon. Kasi yung investigasyon, yung lugar na yan ay kinukonsider na no-build zone noon pa. Pero Noon pa. opo. Pero ang Kaya- Congressman, binabanggit ho ninyo, talagang dahil sa nature po kaya posibleng nangyari ito. Pero may pangangailangan din ho ba na investigahan ito? Kasi may sinabi ang Mines and Geosciences Bureau, walang kinalaman yung pagmimina. Pero kayo ho, Congressman, tama ho ba na i-rule out na kaagad natin yung possibility na pwedeng epekto rin po ito ng mga minahan po sa palibot? Ma'am, yes. Yes, hindi lang naman minahan kasi ang sinasabi ko noon, we are now harvesting the bad deeds of the last generation. Ito yung hina-harvest namin ngayon. Example, illegal cutting of trees. And then irresponsible mining. Yun ang mga posibleng mga rason bakit merong ganito other than the act of God. Okay, kailangan makita. Kaya for the past few days, kinakausap, ini-engage namin together with the LGUs, municipal and the provincial leaders, ini-engage namin si MGB. Ini-engage talaga namin, tinatanong namin ganito, because from the report of the MGB, makikita namin the real ground kung ano talaga. Are we going to proceed or initiate an investigation on this matter? Or tama na ba sa amin yung report ni MGB? Kaya few days from now, makikita namin kung ano yung posisyon ni MGB, and from there makikita namin yung course of action namin. Opo. Nabanggit niyo po kanina no build zone pala yung area na yan. Pero nabanggit niyo rin kanina na marami pa palang mga nakatira May dyan na nakatira pa, family. oo. So bakit po sila napapadpad Yes. dyan or nakahayaan ba? Kumbaga may kapabayaan. May nakikita ho ba kayong ganoon? Ang sabi kasi ni Kapitan ganito, nung may press con kahapon, si Kapitan ng Masara, Kapitan Dumalagan, 2007, may landslide na. Yung area na yan, 2008, nag-landslide na rin yan. Kumuha rin siya ng buhay ng tao. Kaya diniklara ng no build zone yan. Yung area pala, may yan, 1, zone 2, zone 3, zone 4. Yung sa baba na area, according to the barangay captain, that was declared no build zone. Kaya nung sa itaas, yung sa itaas banda, sabi ni Kapitan, hindi daw yun no build zone kasi for the longest time may mga bahay-bahay doon. Pero sabi naman ni MGB, yung lower portion ng ground zero, the middle portion of ground zero, as well as the higher portion of the ground zero, are all considered no-build zone. Kaya talagang titingnan namin yan. Titingnan namin. Bata pa ako, 1970s, 1980s, nandun na pala yung mga bahay-bahay na yan, according to the barangay captain. Baka Kaya- generation to generation na. No? Kasi Ayan, nandun yes, yung mga ma'am. buhay. So Oo. paano po yun, Congressman? Magpa-file po ba kayo ng resolution para po sa mag-imbestiga ang Kamara? Formally investigate. Ma'am, my course of action will be based on the reports of the GMGB. Next week, makukuha namin yon, and from there, I will determine whether or not I will initiate a resolution calling for an investigation on this matter. Opo. Congressman, pasensya na po sa tanong na ito, no? Kasi alam naman po natin yung sitwasyon dyan sa bahagi ng Mindanao, dyan po sa Davao de Oro, na marami po tayong mga kababayan affected ng malawakang flooding o pagbaha, ng pagguho ng lupa. Pero ito po na pag-uusapan ho kasi yung secession o yung pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas. Kayo ho, kung ano po yung pananaw nyo dito sa ganitong mga panawagan? Ma'am, modesty aside, I'm a lawyer. I obey the Constitution. I stand by the Constitution, and we follow the rules of law, the rule of law. So wala ho naman sa Constitution yung decision na yan. Wala naman ho sa batas yung pagbiyak natin. So sa aming posisyon, sa aking posisyon, kung anong nakalagay sa Constitution,
I will fight for it and I'll stand by it. Opo. Kaya lang po si dating House Speaker Pantaleon Alvarez mukhang desidido po sa kanyang plano kasama po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung kayo ho ang tatanungin, dapat ba tantanan na tong Bilang issue na to? taga-Davao, oo. Bilang kayo po, taga Mindanao po kayo. Ma'am, we differ on different views. We have my own perspective, they have their own perspective. Sa tingin ko po, hindi po dapat ganun ng proseso kung gusto natin yan. Dapat we have to abide by the law and we have to follow the fundamental law of the land. Wala naman po yung decision sa fundamental law of the land. Ganun din ho kaya yung mga sentiment po ng inyong mga kababayan Yes, dyan sa oo. Davao de Oro? Congressman? Po ng taga Davao de Oro, the law-abiding citizen ng Davao de Oro, law-abiding citizen ho kami. Kung ano yung batas, sundin namin. Kung gustuhin natin na magkaroon ng mga bagong yung changes sa struktura natin ng gobyerno, I think there are so many provisions of law na pwede nating daanan. Huwag na ho, masyado na hong divided yung Pilipinas. Masyado na hong divided. Opo. So I'm calling for yun, unity. It's really, anyway, yun na nga. Opo. Opo. Lastly na lang po siguro, Congressman, meron ho ba kayong mensahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga kababayan nyo ho dyan na nangangailangan talaga ng tulong? Para ho sa taga Davao de Oro, sa nakikinig kayon, magdasal lang ho tayo and tulungan natin yung mga evacuees na from the area ng Masara and to the other nearby barangays, tulungan natin. Sa mga tao namang may magandang puso o sinong gustong tumulong, we need help here. And kung tutulong ho tayo, meron namang relief resource center na where you can coordinate kung saan nyo gusto pong tumulong. Pagpapasok ko kayo rito, bawal po pasukan si Ground Zero. Kailangan natin magpa-check-in muna dun sa incident command post before they will agree you na pwede kayong pumasok dun sa loob. So sa mga taga Pilipino naman na hindi taga Davao de Oro, kailangan ho namin ang dasal ninyo. Ayun po. Maraming pong salamat. Salamat At patuloy po. din po kami magdadasal para sa inyo, Congressman. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Yan po si Davao de Oro Representative Roel Peter